Sa isang prestihiyosong klinika ng kababaihan sa Atlanta, dumating ang isang buntis na babae mag-isa para sa kanyang naka-schedule na appointment. Ngunit sa halip na tanggapin ng may kabaitan at pag-aaruga, sinalubong siya ng malamig at mapanuyang pananalita. Mula sa isang puting doktor na walang awang pinagtawanan siya, tinawag siyang walang kwenta at iniwan. Di nagtagal, siya'y maling inakusahan ng pagnanakaw at tinrato na parang kriminal. Marahas na hinila palayo ng mga gwardya sa harap ng lahat. Ang hindi alam ng sinuman sa gusaling iyon ay papalapit na ang kanyang asawa, isang tahimik na lalaki na may matinding presensya at mapanganib na impluensya. At pagpasok niya sa gusaling iyon, lahat ay magbabago. Ang mga responsable ay matuturuan ng leksyong hinding-hindi nila makakalimutan. Ngunit bago tayo sumabak sa makapangyarihang kwentong ito, ipaalam muna sa amin kung saan ka nanonood. Lagi naming gustong marinig ang inyong mga saloobin. Isang banayad na umagang tagsibol sa Atlanta. Yaong tipo ng araw na magaan ang hangin, banayad ang sikat ng araw na sumisilip sa mga dahon ng puno, at ang lahat ay gumagalaw ng may kalmadong ritmo. May mga magulang na naglalakad kasama ang stroller, matatanda na umiinom ng kape sa mga bangko, at ang lungsod ay patuloy na umuusad sa payapang takbo nito. Sa kanto ng Juniper at Ponce de Leon, naroon ang Eastbrook Women's Medical Center, isang kahanga-hangang gusali ng salamin at bato, tahimik at malinis, gaya ng inaasahan sa mga lugar na para sa mayayaman. Sa loob, malamig na hangin ang marahang bumubulong mula sa mga vent sa itaas ng mamahaling mga upuang gawa sa balat. Ang mga bulaklak na nakaayos ay mistulang kuha sa magasin, sobrang perpekto na parang hindi totoo. Sa labas ng pinto, nakatayo si Carmen Santos. Isang kamay ay nakasuporta sa kanyang umbok na tiyan. Ang isa'y nakahawak sa strap ng kanyang lumang tote bag. 6 na buwan na siyang buntis, kumikislap ang kagandahan sa kanyang light blue na maternity dress na mahinhin ng pagkakayakap sa kanyang katawan. Malinis at maayos ang kanyang suot, pero halatang hindi ito mamahalin. Maganda ang kanyang kayumangging balat sa ilalim ng araw, ngunit nakatanggap siya ng mga tinging mapanghusga mula sa mga puting mag-asawang dumaan. Tahimik silang pumasok sa klinika na parang wala siya roon. Isang receptionist ang sumulyap sa kanya, saglit lang, at nagkunwaring walang nakita. Dahan-dahang huminga si Carmen, isang malalim na buntong hininga na tila kinaugali ang pangontra sa kaba. "Ayos lang, baby," bulong niya habang hinihimas ang kanyang tiyan. "Tapos na rin tumamaya." Darating na si Daddy. Maamo ang kanyang boses, ngunit puno ng pagod. Tiningnan niya ang oras sa kanyang telepono. 10:10. Nangako si Nestor na darating siya ng 10:10. Tinawag siya sa opisina ng US District kaninang umaga. Isang kagyat na bagay, pero sinabing susunod agad siya. At naniniwala si Carmen sa kanya. Laging tinutupad ni Nestor ang kanyang mga pangako. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kurot sa dibdib. Dapat sana ay ito ang una nilang 4 na D-ultrasound. Isang espesyal na sandali. Unang sulyap sa munting buhay na nasa kanyang sinapupunan. Ngayon, mag-isa siyang papasok. Sumara ang salaming pinto kasabay ng marahang hissing sound. Pagpasok ni Carmen, parang nilamon ng gusali ang lahat ng tunog, pinalitan ng katahimikang mamahalin. Ang receptionist, isang batang blondeng babae, tinatayang nasa mid-20s. Halos hindi siya tiningnan. Lumapit si Carmen, maingat. "Magandang umaga, Carmen Santos. May appointment po ako kay Doktor Cortez, 10:30, aniya, mahinahon ngunit matatag. Isang tonong inensayo ng isang taong sanay magpatunay na karapat-dapat siyang naroon. Ngumiti siya, bagamat naghahanap ng kahit kaunting kabaitan. Napatingin ang receptionist sa pangalan, masyadong matagal.
Hindi tahas ang bastos pero puno ng pahiwatig. May tinipa ito sa keyboard, sa kamuling tumingin, bahagyang kunot ang noo. Kay Dr. Cortez ka? Tanong nito na para bang di siya tugma sa pangalan. Tumango si Carmen, unti-unting nawawala ang ngiti. Opo, nai-schedule ito 2 linggo na ang nakalipas. Nag-confirm din ako kagabi. Sagot ng receptionist, right, saka ini-slide ang clipboard sa harap niya na parang napipilitan. Paki-fill out. Umupo si Carmen, hawak ang clipboard. Sa paligid niya may kabigatan sa hangin na parang pabango. Ang mga babaeng may designer bags ay nagbubulungan. Isang babae ang sumulyap kay Carmen, saka mahigpit na niyakap ang sariling handbag. Isang matandang puting lalaki ang mukhang hindi komportable ni hindi siya matingnan. Sinubukang huwag pansinin ni Carmen, pinapaalalahanan ng sarili, ito'y para sa kanyang anak. Narito ka para sa anak mo. Habang sinusulatan niya ang form ng maayos at malinaw na sulat kamay, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat minutong wala si Nestor sa tabi niya, ramdam niyang lalo siyang nag-iisa at mas nagiging marupok. Sa likod ng mga saradong pintuan may hinihintay. Kakatapos lang ni Carmen sa huling pahina nang tawagin ang kanyang pangalan ng isang nurse. Hindi ngumiti ang nurse, naka-scrubs na maputla, may hawak na clipboard, at tiningnan si Carmen na parang pasaherong i-check-in sa airport. Tumayo si Carmen, isang kamay sa likod, kinuha ang kanyang bag, nagbigay siya ng mahinhing ngiti pero nakatalikod na ang nurse at naglakad. Malinis ang pasilyo, may marahang musikang tumutugtog, siguradong pampakalma. Pero para kay Carmen, parang pantakip sa malamig na atmosfera, mga litrato ng puting ina na may buhat na sanggol ang nakasabit sa mga pader. Napaisip si Carmen kung may brochure ba roon na nagpapakita ng isang inang kagaya niya. Huminto sila sa room 3B, binuksan ng nurse ang pinto at itinuro ang loob. Darating ang doktor sandali, sabing malamig, sabay sara ng pinto bago pa makapagpasalamat si Carmen. Amoy ng chemical at pekeng lavender ang silid. Handa na ang exam table, kumikislap ang monitor sa isang sulok. Umupo si Carmen sa gilid, inayos ang kanyang damit, sinubukang manatiling kalmado. Tiningnan niyang muli ang kanyang telepono, dahon 4 at 3. Nalalate na si Nestor. Ilang minuto pa lang ang lumipas, ngunit para kay Carmen, bawat isa ay parang isang mahabang paghihintay. Pagkatapos ay bumukas ang pinto sa marahang click at pumasok si Dr. Amalia Cortez. Suot niya ang isang puting lab coat na plansado sa perpektong ayos. Ang kanyang blondeng buhok ay mahigpit na nakapusod. Matitigas at walang emosyon ang kanyang abuhing mga mata. Hindi siya binati si Carmen. Walang hello, walang pakikipagkamay, ni wala man lang ngiting magalang. Sa halip, tinitigan lang niya ito. Nanatili ang katahimikan, hindi yaong uri ng katahimikang propesyonal, kundi yaong parang may halong personal na panlalamig. Sa wakas, bumasag siya ng katahimikan. Ang kanyang boses ay may taglay na kayabangan. Ikaw si Carmen Santos? Umayos ng upo si Carmen, pinanatiling kalmado ang tinig sa kabila ng tensyon. Opo, magandang umaga. Nakaschedule po kami ngayon para sa 4 na D-ultrasound. Hindi agad sumagot si Dr. Cortez. Tiningnan niya si Carmen mula ulo hanggang paa, hindi bilang doktor na sinusuri ang pasyente, kundi parang isang taong tahimik na hinuhusgahan ang isang di kilalang tao. Mag-isa ka lang, malamig niyang sambit na para bang iyon ay isang kasalanan. Nag-atubili si Carmen, maingat sa pagpili ng salita. Nagkaroon ng biglaang trabaho ang asawa ko. Papunta na siya ngayon. Isang bahagyang ngiting mapanukso ang gumuhit sa labi ng doktora. Siyempre naman, bulong niya habang nakatalikod, inaayos ang ilang papel sa counter nang may pagka-eksaherado. Nagbago ang tono ng boses niya. Ngayon ay may halong pangaalipusta. Hulaan ko, hindi mo sigurado kung sino ang ama.
O baka iniwan ka ngayong umaga, masyadong mabigat ang responsibilidad, di ba? Ganyan talaga. Napasinghap si Carmen. Pasensya na po. Dahan-dahang humarap muli si Doktor. Cortez, matalas ang titig. Makinig ka. Hindi ko alam kung ano ang inaakala mong klaseng lugar ito, Miss Santos, pero hindi ito walk-in clinic na bukas sa kung sino lang. Isa kaming top-tier facility, nagseserbisyo kami sa mga babaeng inuuna ang kanilang kalusugan at ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Hindi sa mga taong pumapasok dito na parang bumabalang ng Greyhound bus. Tumayo si Carmen, nakabuko lang mga kamao sa kanyang tagiliran. Matagal ko nang nakaschedule ang appointment na ito. Kinumpirma ko pa kagabi. Dumating ako ng may paggalang. Lumapit si Doktor. Cortez, ang boses ay naging bulong na puno ng lason. Laging maggalang ang mga kagaya mo kapag may kailangan. Pagkatapos mag-uumpisa ang drama, ang reklamo, ang pag-uugali. Pero hindi dito, hindi ngayon, hindi ko iyan papayagan sa klinikang ito. Parang tambol ang tibok ng puso ni Carmen sa dibdib niya. Halos hindi niya maunawaan ang puot sa mga salita ng doktora, pero pinilit niyang magsalita kahit nanginginig ang kanyang tinig. Aalis na po ako, hindi ko hahayaang tratuhin akong ganito. Ngunit hinarang siya ng doktora, may mapang-uyam ng ngiti sa labi. Ay, hindi ka pa aalis. Hindi pa ngayon. Tumingin ito sa counter, waring may hinahanap. Alam mo, sabi niya, may nawawala. Yung Cartier kong relo, platinum, nasa ibabaw lang ito kanina. Humarap siya kay Carmen, mariin ang titig. At ngayon wala na ito. Nanatiling nakatayo si Carmen, hindi makagalaw, hindi makapaniwala sa akusasyon. Sawang-sawa na ako sa mga charity cases na ito, bulalas ng doktora. Papasok dito tapos may nadadala pa silang hindi kanila. Hindi niya kailangang lakasan ng boses. Bawat salita ay parang punyal. Darating na ang security, wag mo nang palalain pa. Bago pa man makasagot si Carmen, nakalabas na si Doktor. Cortez, mahigpit na isinara ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Carmen, nakatulala sa sahig. Nagsimulang kumirot ang kaba sa kanyang dibdib. Makapal, masikip, nakakasakal. Hinugot niya ang telepono mula sa bag, pero huli na. May mga yabag sa pasilyo, mabagal, mabigat, tiyak. Bawat hakbang ay parang hatol. Napaatras si Carmen mula sa pinto. Isang braso ay nakapulupot sa kanyang tiyan bilang proteksyon. Pumasok ang dalawang security officer, kapwa lalaki, kapwa puti. Walang emosyon sa mukha, ang uri ng tingin ng mga taong sanay na sa pagpapatupad ng mga patakarang hindi nila kinukwestiyon. Ang isa'y matanda, payat at mukhang pagod, may hawak na clipboard. Ang isa'y mas bata, mas matipuno, ngumunguya ng chewing gum na may tamad at mapanlibak na pagtingin. Hindi sila nagtanong kung maaari ba silang pumasok, hindi rin sila nagpakilala. Miss Santos, bungad ng matanda, walang emosyon ang boses. May naiulat na nawawalang gamit. Ikaw ang tinukoy ni Doktor. Cortez, bilang person of interest, kailangan naming sumama ka sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Carmen. Wala akong kinuha, may mali dito. Aayusin natin yan sa baba, sabad ng mas batang gwardya, lumapit na agad. Doon mo ipaliwanag ang lahat sa opisina ng seguridad. Nanindigan si Carmen. Buntis ako, nanginginig ang boses. Hindi ako ligtas sa ganitong pagtrato. Gusto kong makausap ang asawa ko. Papunta na siya. Magkakaroon ka ng pagkakataon, tugon ng matanda, pareho pa ring walang emosyon. Pagkatapos naming matapos. Gustong lumaban ni Carmen, ngunit parang inubos ng presensya nila ang hangin sa silid. Nakatayo sila sa magkabilang gilid niya, walang espasyo, walang pagpipilian. Tahimik siyang sumunod. Dinala siya sa likurang bahagi ng klinika, mga pasilyong malinaw na hindi para sa mga pasyente. Dinaanan nila ang mga staff entrance, mga cabinet na may lock at mga pintong may numero sa halip na pangalan.
Makapal ang amoy ng kemikal sa hangin at ng mga alituntuning hindi sinasabi. Sa dulo ng pasilyo ay may pintong kulay abo, walang label, walang pagbati, tanging kung anumang naghihintay sa kabilang panig. Binuksan ng mas batang gwardya ang pinto, ibinunyag ang isang maliit, madilim na silid ng seguridad na tanging isang kumikislap na ilaw na fluorescent lang ang nagbibigay liwanag. Sa gitna nito'y may metal na mesa, napapalibutan ng mga filing cabinet at lumang hanay ng monitor na mababa ang resolusyon. Nagpapakita ng putol-putol na mga footage mula sa surveillance camera. "Upo," sabi ng gwardya, "malamig." Ang tono, tiningnan ni Carmen ang upuan, matigas, malamig na plastik at nakapako sa sahig. Nag-aatubili siya, pero kalaunan ay dahan-dahang umupo, inayos ang kanyang damit at marahang ipinatong ang mga kamay sa tiyan. Nanginginig ang kanyang mga daliri. "Pakiusap," bulong niya, "kailangan ko pong tawagan ang asawa ko." "Federal yun, di ba?" sabat ng batang gwardya. "Telepono." Napakunot noo si Carmen. "Ano?" "Ibigay mo sa akin ang telepono," ulit niya, inaabot na ito. Napilitan si Carmen na kunin ang cellphone mula sa kanyang bag at ilagay sa mesa. Kinuha ito ng gwardya, pinatay at inihulog sa isang drawer na may matigas na kalabog. "Sa amin muna ito hanggang maayos ang lahat." Napakagat si Carmen sa labi, nabasag ang kanyang tinig. "Hindi niyo basta pwedeng kunin ang telepono ko." "Hindi ka inaresto," sabat ng mas matandang gwardya, kalmadong tono na halatang sanay. "Pero ikaw ay iniimbestigahan. Kailangang makipagtulungan ka." Bumilis ang tibok ng puso ni Carmen. Detained? Para saan? Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tiningnan niya ang dalawang lalaki, desperado. "Walang ebidensyang may kinuha ako. Hindi ko man lang nilapitan ang mesa niya. Hindi kami narito para makipagtalo." Malamig na sagot ng matanda. "Kailangan lang naming kumpirmahin ang ulat. Pagkatapos nyon, malaya ka nang umalis." Sinulyapan ni Carmen ang maliit na silid, walang kamera, walang bintana, tanging humuhuning ilaw at mabigat na tensyon. Unti-unting pinapawi ng galit ang takot. "Hindi ito tama," sabi niya, mas matatag na ngayon. "Dumating ako dito para alagaan ang anak ko. Wala akong ninakaw. Wala kayong karapatang ikulong ako sa kwartong ito na parang kriminal." Sumandal ang batang gwardya sa pader, nakatawid ang braso, may ngiting mapanukso sa labi. "Itigil mo na yan, Hanya. Kung awa ang hanap mo, maling lugar ang pinuntahan mo." Nanginginig ang labi ni Carmen, ngunit pinigilan niya ang luha at sigaw na namumuo sa dibdib. Sumasakit ang kanyang likod, pinipigilan ng kirot, ramdam ang paninikip ng tiyan. Sa loob niya, gumalaw ang sanggol, tila naramdaman ang kanyang pagkabahala. Dahan-dahan siyang huminga sa ilong, binilang ang bawat paglanghap, ginawang sandata laban sa takot. Sa kabilang panig ng mesa, abala ang matandang gwardya sa pagsulat ng report. Samantalang ang mas bata, mas maingay ng ngumunguya ng chewing gum, tila ginagaya ang kanyang pagkabalisa. Hindi sila nagtatanong, hindi nila siya iniimbestigahan. Pinipigil lang nila siya roon, isinantabi dahil kaya nilang gawin. Tinitigan ni Carmen ang blangkong pader sa harap niya. Inisip niya si Nestor, papasok sa klinika, kalmadong nagtatanong sa front desk. Inisip niya ang receptionist na naguguluhan. Nakita ang mga matalim na mata ni Nestor na agad nakaramdam na may mali. Nakita niya sa isip ang sandaling nalaman niya kung nasaan siya. At sa realidad, dumating na ang sandaling iyon. Sa harap ng Eastbrook Women's Medical Center, pumasok si Nestor Santos na may tahimik ngunit tiyak na lakad. Bawat hakbang ng kanyang itim, makintab na sapatos sa marmol na sahig ay maingat at eksakto. Suot niya ang isang maayos na charcoal suit at sa kanyang dibdib ay may makinang na gintong insignia ng United States Department of Justice. Ang kanyang matangkad at matatag na tindig ay agaw pansin.
Ang kanyang balat, kulay mahoganing kayumanggi, ay matapang ang pagkakaiba sa puting liwanag ng klinika. Napalingon ang mga tao, ang ilan may pag-usisa, ang iba'y may bahagyang kaba, pero hindi tumingin si Nestor sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa unahan. Lumapit siya sa front desk kung saan naroon pa rin ang parehong batang receptionist na blonde. Napangiti ito ng bahagya, isang pormalidad lamang. Ngunit natigilan ito nang tumama ang tingin sa mga mata ni Nestor. "Magandang umaga," sabi ni Nestor. Mahinahon ngunit matatag ang tinig. "Hinahanap ko si Carmen Santos. May appointment siya kay Dr. Cortez ng 10:30. Ako ang kanyang asawa." Napasinghap ang receptionist, nag-alangan, pumintig ang kanyang mga daliri sa keyboard, ngunit hindi pa agad tumipa. Sandali lang po, sir. I-check ko lang." Hindi gumalaw si Nestor, nakapako ang tingin. "Pakisuri." Mabilis na nag-type ang babae, saka tumingin sa screen. Ayon po sa record, wala siya sa exam room. Nasaan siya? Banayad ang pagkakasabi pero ramdam ang bagsik, isang uri ng tanong na hindi pwedeng baliwalain. May tinawag na security tungkol sa isang insidente, pautal na tugon ng receptionist. "Hindi ko po alam ang buong detalye." "Anong klaseng insidente?" Lumalim ang boses ni Nestor, profesional pa rin, magalang pa rin, ngunit ngayon may hindi mapapantayang autoridad. Nalaglag ang balikat ng receptionist. "Sa palagay ko, nasa security office siya. Sa basement. Si Dr. Cortez po. Kailangan ko siyang makita. Ngayon." Lumapit si Nestor ng kaunti, sakto lang upang ang tanong ay maging utos. "Dalhin mo ako doon o tawagin ang may autoridad." Tumayo ang receptionist, nanlalalim ang muka. "Kukunin ko po si floor manager." "Hindi na kailangan." Hinugot ni Nestor mula sa jacket ang isang manipis na wallet. Binuksan ito at ipinakita ang opisyal na badge ng Department of Justice. Sa ilalim nito, ang kanyang titulo, Deputy Director, Office of Civil Rights Enforcement. Napasinghap ang receptionist, napatingin sa badge, saka muling tumingin sa mukha ni Nestor. Hinayaan niya itong basahin yon, nagbilang siya ng 3 segundo. Pagkatapos ay marahan niyang isinara ang wallet. "Nasaan ang security office?" Nanginginig ang receptionist. "Doon po sa pasilyo, lampas ng staff elevator, unang pintuan sa kaliwa." Wala nang sinabi si Nestor, tumalikod siya at naglakad. Mabilis, matalim, tiyak, tila isang lalaking sanay pumasok sa mga lugar kung saan kailangang palitan ang mga patakaran. Mahigpit ang pagkakakuyom ng mga daliri ni Nestor sa kanyang tagiliran. Ang tensyon ay umakyat sa bawat hakbang. Hindi siya tumakbo, ngunit nagsalita ang kanyang katawan. May taong malapit ng matutong nagkamali sila ng malaki. Dumiretso siya sa malamig na pasilyo, lampas sa walang markang pinto, patungo sa likurang bahagi ng klinika. Sa dulo ay naroon ang isang bakal na pinto, bahagyang nakaawang. May mga tinig na mahihinang naririnig sa kabila. Binuksan niya ito ng tuluyan. Sa loob, si Carmen ay nakaupo pa rin sa matigas na upuan, naninigas ang mga kamay nakapatong sa tiyan. Ang mukha ay pinaghalong takot at galit, pinagsama-sama ng dalisay na lakas ng loob. 2 guwardya ang nasa tabi niya, kapwa gulat sa biglaang pagpasok. Ang mas bata ay agad tumindig, ngumunguya pa rin ng gum. Ang matanda ay bahagyang kumunot ang noo. "Ano pong maitutulong namin?" tanong ng matanda. Pumasok si Nestor ng buo sa silid. Hindi tumaas ang kanyang boses, hindi na kailangan. "Oo," kalmado niyang tugon. "Maaari ninyong simulan sa pagsasabi kung bakit ang asawa ko ay ilegal na kinulong ng walang sapat na dahilan, walang abogado at walang access sa sarili niyang gamit." Napatigil ang mga guwardya. Napalingon si Carmen, lumuha ang kanyang tinig sa ginhawa. "Nestor!" 2 hakbang lang ay nasa tabi na niya si Nestor, banayad na inilapat ang kamay sa kanyang balikat. "Narito na ako, tapos na to."
Humarap siyang muli sa dalawang lalaki, ngayon ay parang bakal ang kanyang tinig. Gusto ko ng pangalan ng nag-utos nito, ang dokumentong sumusuporta rito at lahat ng footage na may kinalaman sa asawa ko, bawat segundo. Napaatras ang batang gwardiya, ang matanda ay hindi makabuo agad ng sagot. Hindi ito dapat, sumusunod lang kami sa standard procedures, hindi kayo sanay sa constitutional law. Malamig na singit ni Nestor. Ako, sanay. At ang ginawa ninyo ay lumabag sa maraming karapatan sa ilalim ng federal na batas. Ipakita ang footage ngayon o ididirekta ko ito sa State Attorney General. Bumagsak ang katahimikan, bumitaw ng mahinang buntong hininga si Carmen, isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa labis na ginhawa na sa wakas ay may nagtatanggol sa kanya. Nagbago ang ihip ng hangin sa silid, maging ang ilaw sa kisame ay tila mas matalim ang ugong, na para bang nabago ng tensyon ang mismong himpapawid. Nanatiling matatag si Nestor, kalma, ngunit ang presensya niya ay pumuno sa buong silid. Si Carmen, nanatiling nakaupo sa likuran niya, nakatingala sa asawa, punong-puno ng paghanga. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanakot, pero ang kanyang mga salita ay tila martilyong humampas sa konsensya. Wala namang personalan, nag-iingat lang kami, mahina at di mapakaling bulong ng batang guwardiya. Hindi siya pinansin ni Nestor. Pag-iingat, sambit niya. Ang tawag niyo sa pagdetin ng buntis na babae, pagkuha sa telepono niya at hindi pagbibigay ng karapatang tumawag ay pag-iingat? Hindi. Iyan ay kapabayaan at iyan ay labag sa batas. Sinubukan ng matandang guwardiya na kontrolin muli ang sitwasyon. Sinabi ni Dr. Cortez na may nawawala. Sabi niya ang asawa mo ang huling taong nasa silid. Sinundan lang namin. Ipakita niyo sa akin ang footage, mariing utos ni Nestor. Nagalinlangan ang gwardiya. Hindi kami autorisadong magpakita. Ngayon, autorisado na kayo. Muling inilabas ni Nestor ang badge at hinayaan itong magsalita para sa kanya. Ina-activate ko ang Federal Civil Oversight. Ang anumang pagtanggi mula sa puntong ito ay magiging obstruction of justice. Lumapot ang hangin sa silid. Ang bigat ng autoridad ay lumipat mula sa uniforme ng mga guwardiya papunta sa badge na hawak ngayon ni Nestor na parang matalim na patalim. Sa huli, sumuko ang matanda. Lumapit siya sa konsol at binuksan ang surveillance system. Nagsimulang mabuhay ang mga monitor, pasilyo, waiting room at sa wakas, ang hallway papuntang exam room kung saan pumasok si Carmen. Ang timestamp, 10:41 ng umaga. Naroon si Carmen, naglalakad mag-isa, kalmado, magalang. Wala siyang hinawakan kundi ang doorknob at ang upuan, ni hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang tray. Pagdating ng 10:52 ng umaga, muling dumating si Dr. Cortez. Tumingin siya sa tray, hinawakan ang kanyang pulso na para bang napansin niyang may nawawala. Pagkatapos ay lumabas na galit. Yan, sabi ni Nestor, i-pause, i-zoom sa tray. Lumino ang imahe. Kitang-kita ang isang silver Cartier watch sa tabi ng kahon ng tissue. Nakalimutan niya ito, bulong ni Carmen, halos hindi makapaniwala. Iniwan lang niya. Ituloy mo, utos ni Nestor. Umusad ang footage. 10:54 ng umaga, pumasok ang isang janitor, saglit na naglinis ng ibabaw, tapos lumabas, walang humawak sa tray. Dahati 9 minuto ng umaga, nandoon pa rin ang relo. Biglang itim ang screen. Anong nangyari? Tanong ni Nestor. Matalim ang tinig. Yun po yung oras ng palitan ng cleaning shift, sagot ng guwardiya, pawis-pawisan. May konting blind spot sa handover. Napaka-convenient naman, bulong ni Nestor. Ang boses ay parang pelus na may nakatagong talim. Lumapit siya sa drawer, binuksan ito at kinuha ang cellphone ni Carmen. Marahan niya itong iniabot sa asawa. Pagkatapos ay muling hinarap ang mga gwardya.
Ang ginawa ninyo ngayong araw, anya, ay tahasang paglabag sa kanyang karapatang sibil. Iligal ninyo siyang kinulong, inalisan ninyo siya ng kalayaang medikal. At yan, mga Ginoo, ay hindi lang pagkakamali, yan ay panganib. Maghahain ako ng formal na reklamo sa Department of Justice, ani Nestor, malamig ngunit matatag ang tinig. Magpapasa rin kami ng pampublikong ulat sa licensing board bago matapos ang araw. Iminumungkahi kong ihanda nyo na ang inyong mga pahayag. Walang sumagot na alinman sa mga gwardya. Parang bagyong papalapit ang bigat ng pananagutang federal sa silid. Mahigpit ang hawak ni Carmen sa kanyang telepono. Parang ito na lamang ang kanyang kinakapitan. Dahan-dahan siyang tumayo. May kaba pa rin. Pero hindi na siya maliit. Buong tikas siyang tumindig, itinataguyod ng proteksyong matagal niyang ipinagkait. Gusto kong bumalik sa itaas, mahina niyang sabi. Gusto kong harapin ang doktor na yon. Tumango si Nestor. Tara. Pagbukas ng elevator sa itaas na palapag ng Eastbrook Medical, agad nagbago ang atmosfera. Napalingon ang mga ulo, hindi dahil kay Carmen, kundi dahil sa lalaking kasama niya. Ang presensya ni Nestor Santos ay dumadaluyong, kalma, makapangyarihan, imposibleng baliwalain. Si Carmen ay naglakad sa likuran niya, hindi na takot kundi matatag, taas noo, bawat hakbang ay may tibay ng loob. Hindi nawala ang kanyang sakit, nagbago lang ito, naging layunin. May nakaabang na administrador sa labas ng conference room na may dingding na salamin, halatang kinakabahan. Ginoo at Ginang Santos, pautal niyang bati. Nasa loob na po si Dr. Cortez. Tinipon namin ang Internal Ethics Board para sa isang emergency session. Tumango si Nestor. Simulan na natin. Sa loob, isang mahabang mesa ng salamin ang nasa ilalim ng matitinding ilaw. Sa dulo nito ay nakaupo ang 3 miyembro ng lupon, 2 lalaki at 1 babae, pawang mukhang hindi mapakali. Sa malayong dulo naman, naroon si Dr. Amalia Cortez, nakatawid ang mga braso, may matigas na ekspresyon, pero may bakas ng tensyon sa kanyang mga mata. Umupo si Carmen sa tapat niya, nanatiling nakatayo si Nestor, nakalitaw ang badge. Tumahimik ang silid sa loob ng ilang segundo. Mahaba, mabigat. Sa wakas, nagsalita ang chairman ng lupon. Napanood na namin ang paunang footage. Ginoong Santos, naiintindihan naming magsasampa kayo ng formal na kaso. Ipinatong ni Nestor ang isang maliit na stack ng mga papel sa mesa. Lahat nakatype, may pirma at may oras. Maling inakusahan ng pagnanakaw ang asawa ko, kinulong ng walang legal na batayan, tinanggihan ng karapatang makipagkomunikasyon at ininsulto sa harap ng publiko sa pasilidad na ito. Mayroon kaming malinaw na video na nagpapatunay na walang nakaw. Mayroon din kaming audio ng mapanirang mga salitang may halong rasismo mula sa inyong doktor. Napailing si Dr. Cortez. Kalokohan ito. Sinunod ko ang tamang proseso. May sapat akong dahilan para maghinala. Hindi, sagot ni Nestor. Matalim ang tinig. May sapat kang dahilan para humusga. Hindi batay sa asal niya, hindi sa anumang katotohanan, kundi sa kulay ng kanyang balat at sa katotohanang pumasok siyang mag-isa. Humarap si Carmen sa babaeng sinubukang durugin siya. Kalma at kontrolado ang kanyang tinig. Tiningnan mo ako at nakita mong wala akong halaga. Hindi mo nakita ang isang guro, isang asawa, isang ina sa darating. Hindi mo ako nakita bilang tao. Isa lang akong abala sa paningin mo. Pinahiya mo ako sa lugar na karapatan kong puntahan. Nanginginig ang panga ni Dr. Cortez. Hindi totoo yan. Hindi ganyan ang nangyari. Hindi itinaas ni Carmen ang boses. Hindi niya kailangang gawin iyon. Sinabi mong malamang ay iniwan na ako. Sinabi mong mukha akong galing terminal ng bus. Tinawag mo akong magnanakaw bago mo man lang ako tiningnan bilang tao. Ang katahimikan pagkatapos ay halos masakit. Nagtinginan ang mga miyembro ng lupon.
Ang isa ay hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Lumapit si Nestor, hindi na tinag ang tinig. Ang asal ni Dr. Cortez ay hindi lang unethical, ito ay labag sa batas. Isusulong namin ng civil rights litigation. Pero lampas sa legal na hakbang, hinihingi namin ang pananagutang institusyonal. Isang pampublikong paghingi ng paumanhin, nakasulat at may pirma, reformang sistematiko para hindi na ito maulit, mandatoryong anti-bias training para sa lahat ng staff, at agarang suspensyon kay Dr. Cortez. Lunok ng malalim ang chairman, agad naming sisimulan ang proseso. Tinapos ang pagpupulong, tumayo si Dr. Cortez na mariin, gumalaw ang upuan sa likod niya at lumabas ng silid na galit. Walang pumigil, walang sumunod. Sa pagtatapos ng linggong iyon, naglabas ng pahayag ang klinika na kinikilala ang insidente. Si Dr. Amalia Cortez ay inilagay sa indefinite leave at sinimulan ang malawakang pagsusuri sa mga patakaran sa karapatan ng pasyente. Pero para kay Carmen, hindi lang ito tungkol sa paghingi ng tawad. Ito ay tungkol sa katarungan at hindi siya tumigil doon. 2 linggo ang lumipas at si Carmen ay nakatayo sa harap ng mga mikropono sa labas ng parehong klinika. Nasa kanyang tabi si Nestor at mga lokal na lider ng karapatang pantao. Handa na ang mga reporter. Tumahimik ang karamihan. Nagsalita siya, may linaw, lakas at paninindigan. Mas malaki ito kaysa sa akin, Anya. Ito ay para sa bawat babaeng pumapasok sa pasilidad medikal at tinatrato na para bang wala siyang lugar doon. Ito ay tungkol sa sistemang pumapayag sa mga ganitong pag-aakala na hindi kinukwestiyon. At ito ay tungkol sa matapang na pagdedeklara na, oo, karapat-dapat kaming respetuhin. Hindi na namin lilituhin ang aming sarili para lang kayo'y maging komportable. Hindi kami tatahimik at hindi kami mawawala. Ang palakpak na sumunod ay hindi malakas pero ito'y mabigat, makapangyarihan, isang sabayang pagsang-ayon. Nakatayo si Nestor sa kanyang tabi. Ang bawat guhit ng kanyang mukha ay puno ng karangalan. At habang sumisikat ang araw sa kalangitang kanina'y may ulap, tiningnan ni Carmen ang kanyang lumalaking tiyan at ngumiti, hindi dahil gumaling na ang lahat, kundi dahil nagsimula na ang pagbabago. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa iyong puso, tulungan mo kaming ipalaganap pa ang mga istoryang may kabuluhan. I-like ang video, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell. Magsimula tayo ng bawat araw sa mga kwentong may katotohanan, lakas at pag-asa.